9.7 million daw 'to mga kababayan, no? Nag-extension daw sila kasi ayun yung sabi nung gagawin daw na daycare center. Mainit daw kaya pinaluwag daw. Ah, Alright mga kababayan, so panoorin po natin ngayon yung aktuwal na paggiba dito po sa isang barangay hall no, na matatagpuan po natin sa barangay 208 sa District 2. Ito po ay pinagiba ni Mayor Isko dahil ito po ay nakatayo mismo sa bangketa. Okay, so mga kababayan, lagi po nating tatandaan na kahit si congressman, chairman, kagawad o sino man yan, ang magpapatayo sa bangketa o mismong kalsada ng isang istruktura na bahagi po ng public domain ay bawal pa rin po no ayon sa batas. Technically, pwedeng ipa-demolish po 'yan. Kasi ganito po yung prinsipyo ng batas natin dito sa ating ano no bansa. So public property is for public use. So malinaw na hindi pwedeng basta i-convert para gawing opisina, gusali o private facility kahit pa gobyerno ang gagamit no. So walang exemption dito. So kailangan muna ng proper reclassification na tinatawag. Wala ding exemption kahit congressman pa yan, chairman o kagawad. Kahit may pork barrel style project o personal funds, kailangan pa rin ng building permit, zoning clearance at DPWH or LGU approval kung road property ang tatayuan. According nga po dun sa ating nakausap, ito nga po ay nagkakahalaga ng 9.7 million. Ito po ay lumang barangay po na ni-renovate lang no. At pina-extensionan daw nila ito kasi sa kagustuhan po nila na magpatayo po ng isang daycare center no. At kaya kanila pong in-extend itong kanilang barangay hall. Kung makikita ninyo mga kababayan, napakaganda po ng kanilang adhikain 'no, kasi ito naman ay para naman po sa mga bata, para po malapit sa komunidad at also malapit din dito sa barangay hall para yung safety po ng seguridad ng ating mga estudyante ay protektado kasi nga malapit nga po sa barangay hall. Kaya lamang sa kabilang banda mga kababayan ay lumabag pa rin sila dito sa batas natin 'no. Kaya nga sinasabi na walang exemption 'no, kahit congressman pa 'yan, kahit mayor pa yan o tanod o kung ano man na may posisyon sa gobyerno. Kasi nga po, maliwanag po sa ating batas sa Article 420 ng Civil Code na ang kalsada, bangketa at iba pang public places ay hindi pwedeng gamitin yan no, habang ginagamit para sa publiko. Kasi isa na lang dito mga kababayan, tignan na lang natin itong nangyaring sunog, 'di ba? Dito nga po sa Tondo, Kamakailan na kung saan makikita po ninyo yung ilang mga kalsada o ibang mga bangketa diyan ay puno ng obstruction, puno ng mga hindi natin matukoy kung ito ba ay basura o talagang permanente nang nakaimbak doon o nakatayo doon. Kaya nahihirapan po yung ating mga bombero, yung mga ambulansya para makaresponde po agad sila no. Kaya nga po nasabi ni Mayor Isko na kung noong nakaraang administrasyon ay nagagawa nila itong mga bagay na to, well this time wag daw gagawin sa kanyang termino no bilang alkalde po ng Maynila, since this is second time na siya po ay naging alkalde po ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So, maaaring ma-issuehan ng notice of violation o demolition order mula sa City Hall o Engineering Office at po pwede pa nga itong may multa o pwedeng kasuhan ng illegal construction no na pwedeng gawin ni Mayor Isko. Kaya lamang hangga't maaari ay nilalawakan po ni Mayor Isko ang kanyang pangunawa no. Kasi kung makikita nyo nga mga kababayan, maganda yung hangarin no. Nandun na tayo. Kasi hati ang opinion ng mga tao, mga kababayan eh. Maganda yung hangarin nila na itinayo nila yung gusali na yan. Kaya lang mali, sa maling paraan. Pwede ka naman na gumawa ng isang structure, doon na lang sa legal no, para talagang mapapakinabangan talaga ng taong bayan ng pangmatagalan at yung walang issue. So alam naman natin hindi naman lingid sa ating kaalaman na ilang barangay hall na po ang naglalabasan ngayon sa social media no na kung saan-saan itinayo at kamakailan nga meron nga ding isang parang pabahay diyan din po sa bandang Tondo area na itinayo sa tabing ilog no, parang nagkaroon ng pabahay ang isang chairman diyan at agad-agad na nalaman ni Mayor Isko, agad-agad din po niyang pina-demolish ang
structure diyan kasi hindi po talaga po pwede, 'no, at hindi natin nga puwedeng ipilit. Imagine ninyo 'to mga kababayan, 9.7 million di umano ang, nagastos sa proyektong ito. So ano lang 'to, lumang barangay na according dito sa ating nakausap ay, ni-renovate lang 'to. So biruin niyo kung gaano kalaki. Sabagay, kung pagbabasihan nga natin posible talagang mas malaki ang gagastusin kapagka renovation kaysa magpatayo ka ng, talagang from the scratch 'no. So parang na-experience ko na din 'yan na may bahay na tapos nagpa-renovate ka parang ang laki din ng gastos. Kasi hindi hindi basta-basta 'yan mga kababayan lalo na kung, walang plano at, basta na lang, binira. So dun ka talaga mapapamahal at, eto nga gaya ng, sitwasyon na 'to makikita niyo yung LRT dun sa dulo. Ayan po yung LRT Line 1. So makikita nyo dito na kalsada nga siya na may bangketa. Imaginin ninyo kung talagang wala itong, barangay hall na ito ay mas maluwag na madadaanan po ng tao. In this case makikita nyo yung mga tao diyan po naglalakad mismo sa mismong kalsadang, makipot 'no. Paano na lang kunwari 'wag naman sana knock on wood magkaroon ng aberya dito sa lugar na 'to, napakasikip po 'no, ng, dadaanan po ng mga fire truck. Hindi nga natin alam kung kasya ba dito yung fire truck, kung makakakilos ba sila. So, mahirap pa rin mga kababayan at, ayan po yung, pinaglalaban ni Mayor Isko. Kaya noon, sa unang, termino niya bilang, alkalde ng Maynila ay, talagang inimplement niya na po talaga itong mga, obstruction na 'to ay tanggalin. Yung Mabuhay Lane kailangan clear 'yan, yung mga obstruction, yung mga barangay hall, mga kung anong, structure yung nakatayo diyan tatanggalin talaga lahat 'yan dahil nais niyang ibalik yung, bangketa para sa mamamayan at yung kalsada para po sa ating mga motorista. So, again mga kababayan, itong, ginagawa po ni, Mayor Isko is for safety and accessibility 'no. Ang bangketa kasi at kalsada ay dapat laging maluwag po 'yan 'no, para sa mga dumadaan. Lalo na kapagka emergency kagaya ng, pagresponde ng ambulansya, bombero at, mga pulis. So kapag natakpan o sinakop, napakadelikado po sa pedestrian at motorista 'yang, ginagawa nila. At, eto nga nagtataka nga din si Mayor Isko, idagdag ko lang, kung, ito po ay, nag-issue o meron ba silang, building permit. Kasi kung walang building permit, illegal structure po 'yan 'no. Ang, building permit po ay patunay na pasado sa safety standards, kagaya ng, structural integrity, yang zoning, sanitation and fire safety. Lalo na, ito ay, napapaligiran ng, mga kabahayan 'no. Makikita niyo may katabi pang ang bahay ito. So, hindi ko alam paano ba napapayag yung, may-ari ng bahay na ito para natakpan na ata yung kanilang, bintana dito dahil ayan nagpagawa pa ng, pader na nakadikit mismo dun sa isang property. So, 'yan labas naman na tayo diyan 'no, kung, anong pag-uusap nila diyan, hindi naman natin alam kung ano pa yon. So, again mga kababayan, itong nga napanood nyo po ay isa po sa mga barangay hall na ipinatayo sa mga, bangketa na ayun talaga yung kinaayawan po ni Mayor Isko. Kaya itong mga tauhan po ng, pamahalang lungsod ng Maynila ay, nagsisikap po kahit, mano-mano lang 'yan 'no. Ah, ina pina Pina-acetylene na po yung mga bakal, etong mga ano pinatibag na, minaso na 'yan. So again mga kababayan, ito muna ang ating update ngayon sa nangyayaring tibagan po dito po sa Barangay 208 na sakop po ito ng, District 2 'no, dito po 'yan sa Maynila. So muli abangan po natin yung susunod nating update sa susunod. God bless po sa inyong lahat.